Mukhang pati ang ilang produkto sa ating mga pamilihan, apektado na rin ang matinding init ng panahon. Sa Mega Q-Mart nga sa Quezon City, pansin ang ilang nagtitinda, tila lumiliit daw ang mga manok. Tumaas din daw ang presyo nitong mga nakaraang linggo. Ang isang buong manok, dati 120 to 125 pesos ang presyo kada kilo. Ngayon, umakyat na sa 125 to 130 pesos. Ang choice cuts naman, 130 hanggang 135 pesos per kilo na kumpara sa dating 125 to 130 pesos. Tila apektado rin daw ng tag-init ang kalamansi. Ang presyo nito tumaas sa 25 pesos kada 1/4 na kilo. Di naman daw gumalaw ang presyo ng ilang produktong karne at gulay. At paalala po, ang mga nilahad namin presyo, gabay lang po yan. Base pa rin sa lokasyon ninyo ang paggalaw ng presyo ng mga produkto. At kaugnay niya, nasa linya ng telepono si Department of Agriculture Assistant Secretary Salvador Salakop. Magandang hapon po. Magandang hapon sa ating suking tagapakinig. Okay sir, sa ilang palengke po, bahagyang tumaas ang presyo ng ilang mga produkto, ng ilang mga bilihin. Halimbawa po yung manok at kalamansi. Ito ba'y talagang epekto po ng matinding init ng panahon? Well, dito po sa report sa manok, nakausap ko po ang mga broiler producers kahapon. Yes, medyo nag-slow yung growth rate ng ating mga producers, pero ang sinasabi naman nila, 70% of their producer members are already using modern technology, yung tinatawag na tunnel ventilation. Basically, it controls the temperature dun sa mga kulungan para naman maibsan yung impact nitong steam heat na nararamdaman natin. At ina-assure naman po tayo ng ating mga suppliers na available po ang kanilang mga manok. At the price monitoring naman po namin this morning, and I saw in your graphic earlier, nasa 110 to 130, nasa price range pa rin naman po yan. Normal price range pa rin po ng presyo ng manok po yan. Ano ba sir, Sek, yung pong yung kalamansi, ano po naman ang dahilan? Okay, talaga pong medyo may kataasan sa price monitoring namin, nasa 100 pesos per kilo. Sa kadahilan ng ang major production areas po natin ay Mindoro at Nueva Ecija. At ito po ay tinamaan ng unusual rains about 3 weeks ago. Tandaan po natin, nagkabaha pa nga po sa Nauhan, Mindoro. Major production sites po yan. At mga bulaklak daw ng mga pananim na kalamansi ay naapektuhan. That's why it's now being reflected sa harvest. Medyo kulang, kaya medyo sumipa. But for the rest of the vegetables and fruits po natin, talaga hong panahon ngayon yan. Pag tayo mag-alala, stable po ang supply at prices po ng ating agricultural commodities. Okay, so ano po ang ating mga magiging paalala sa ating mga mamimili? Baka magpanik. Wag po, at marami ho kayong alternative when it comes to highland and lowland type vegetables. Wala ho tayong ikabahala dapat dyan. At report lang ho ng mga mamamayan sa kanilang market administrators at agad-agad naman po sila ay titimbre sa Department of Agriculture. Ang aming hotline ay 920-2216. At agad-agad po paiimbestigahan natin kung may mananamantala sa ating presyo sa ating mga agricultural commodities. Okay, maraming salamat, Assistant Secretary Salvador Salakop.